More guns means more violence. Mas marami daw baril, mas dadami daw ang karahasan. Pero totoo ba ito? Hindi tayo sasagot nito. Magbabase tayo sa statistics. At sabi pa nung iba, kapag daw ang tao may baril, tumatapang daw. Or yung iba sinasabi nila, yumayabang. Kaya sa video nito ay sasagutin natin ito sa pamamagitan ng mga statistics. Nababasa natin o napapanood natin sa mga balita tungkol sa mga gun violence dito sa Pilipinas. Well, nakakalungkot din naman kasi may mga ilang media entities na lubhang mga anti-guns at iba yung nire-report po nila. Parang nadye-generalize po tayo kahit na ang gumawa ng krimen ay mga illegal firearms, tayo pa ring mga legal firearms o responsible gun owners ang nadadamay. Ang ibang media outlet kasi kung magbalita ay talagang obviously mga anti-gun sila, no? Gaya nito, makikita dito sa balita na 2 out of 3 firearms daw ay pagmamay-ari ng mga civilian. So anong gusto nilang palabasin dito? Mas maraming baril, mas maraming krimen na magaganap. At ito pa, ang pagpayag daw ng Philippine National Police na magmayari ulit ang mga civilian ng semi-automatic rifles ay magdudulot daw ng mas maraming gun violence. Tignan natin ang statistics ng UK. Sa kabila ng pagbabawal nila sa pagmamay-ari ng mga baril, ay tumaas pa rin ang mga violent crime at firearm crime. At ayon din sa statistics ng UK, tumaas ng 41% ang mga homicide sa England at Wales na ang gamit ay mga patalim. Sa Canada nga, matapos ipagbawal ng kanilang presidente ang pagbebenta ng mga baril, bumababa ang gun violence nila? Hindi, bagkus tumaas pa nga. Dito sa Southeast Asia ay pangalawa tayo sa mga maraming gun-committed homicides. Sa tingin nyo ba, involved dito ang mga registered firearms? Ayon sa statistics ng Philippine National Police na pinakita ng Pro-Gun Philippines, ay less than 1% ng mga krimen gamit ay ang mga legal firearms. May nabasa nga ako sa internet Ang sabi, bakit daw ang Pilipinas mas kokonti daw ang mass shooting sa kabila daw na napakarami mga baril. Ang sagot ayon sa Pro-Gun Philippines ay mas responsable daw, mature at safe ang mga gun owners dito sa Pilipinas. Ang sabi pa sa article, yung mga baril daw ay openly sold sa mga malls. Tapos lahat daw ay pwedeng magbitbit ng baril. So anong problema doon? Basta't legal firearms naman ang ating binibili at binibitbit, di ba? At kung susundin na po natin ang definition ng mass shooting sa Wikipedia, ay wala pa akong natatandaang may mga namamaril sa schools o sa malls. May narinig nga akong komento sa internet Ang sabi, pag dumami daw ang mga may baril sa Pilipinas, baka matulad daw tayo sa Amerika, yung Wild West, magbabarilan na lang daw tayo basta-basta. May nag-comment nga sa aking Facebook page Kinote nila yung sinabi ko sa Senate na magtiwala naman ang PNP sa ating mga gun owners. Tapos sabi niya, may magbabarilan daw na parehos licensed gun owner sa kalsada. Well, ito lang ang masasabi ko. Sa isang kaing ng kamatis, isa o dalawa dyan ay bulok. Tanong ko sa inyo, may nangyari na bang ganun? Parehong licensed gun owners, nagbarilan sa kalsada? Sige nga, paki-comment nga kung may nangyari ng ganun. Base sa nakita ninyong statistics, hindi porket maraming baril ang isang bansa o isang lugar, ay dadami na po ang mga karahasan. Gaya na po ng nakita niyo dun sa statistics, wala pong kinalaman ang dami ng baril sa karahasan sa lipunan. Ihalimbawa po natin yung nakaraan na nangyari sa China, na 35 po yung namatay, hindi po baril ang ginamit, kundi sasakyan, na nagasa po yung suspect at nakapatay po ng 35. At base sa nakita ninyo nga sa UK, di ba? Bawal na nga ang magmay-ari ng baril doon, pero tumataas pa rin ang krimen sa pamamagitan ng mga patalim.
Well, sana mga kapistolero, no, na naliwanagan po tayo sa pamamagitan po ng inaipakita kong mga statistics na hindi porket ang isang bansa o isang lugar na maraming baril ay dadami po ang karahasan. Ang baril ay kasangkapan lamang, isang tools. Depende po yun kung sino ang gagamit. At tulad nga ng sabi ni Doc Lawrence Asierto, may mga tao na hindi talaga bagay na pahawakin ng baril. Kaya masasabi ko, no, mga kapistolero, wag natin bigyan ng dahilan ang mga anti-gun o yung mga bumabati ko sa atin ng dahilan upang higpitan pa po ang pagmamayari ng baril dito. Privilege na lang nga ang pagmamayari ng baril dito sa ating bansa eh. Wag na nating hayaan na magkaroon pa silang dahilan na further restriction pa rin ang mangyari. Hanggang sa muli po, maraming pong salamat. Ito po ang inyong kapistolero, pistolerong Pinoy lamang po, na nagsasabing, be a responsible gun owner, and to God be the glory.